Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat muli sa umagang ito ay nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maging bahagi sa ating pagsamba sa umagang ito. Nabigyan na ng konting lalamunan ko po. At sa umagang ito, nais ko pong ipaglingkod ang isang paksa na ito po ay ilang beses ko na rin pong naibahagi sa iba't ibang mga kongregasyon. Ngunit dahil po sa pagnanasa ko na kung saan ay patuloy kong mabigyan ang bawat isa nating mga kapatiran ng assurance po na sa buhay na tinatahak natin sa araw-araw, ang bawat isa ko'y dapat na alisin ang takot sa ating mga sarili. Kung kaya ito po ay pinamagatan kong facing the future without fear. Sa totoo lang po, sa araw-araw ay lubhang napakarami natin iba't ibang uri ng suliranin na tinatahak natin. Problema sa trabaho, problema sa eskwela, personal na problema ng bawat isa sa atin, problema sa paligid. Okay po, marami iba't iba pang problema. Kumisan, sabi nga natin, pag may problema tayo sa buhay, pag nagsabay-sabay, hindi natin alam kung ano-ano yung mga problema na yan. Andiyan pa yung dadating sa buhay natin, sa balita, may earthquake dun sa kabila, may gera dun sa kabilang bansa. Okay? Problema nila, problema din po natin yun. Hindi porket sa kanila nangyayari yun, sa atin hindi tayo apektado. Apektado pa rin po tayo. Problema pa rin po natin. Kung ano man ang mangyayari dun, ay maaaring mangyari sa atin. Ang ilan sa atin ay may iba't ibang mga takot sa buhay. Maaaring ang iba sa atin, takot mamatay. Aminin po natin. Yung iba naman ay takot mag-isa sa buhay. Lalo na kung nagkakaedad tayo. Ayaw nating mag-isa, gusto natin, nasa grupo tayo ng masasaya. Takot tayo para sa kinabukasan ng anak natin. Takot tayo sa mga susunod na pangyayari na maaaring bukas. Wala ka ng trabaho, may sakit ka na, wala kang pera. Ang dami nating kinatatakutan sa buhay na ito. Meron pa tayo kung yung mga tinatawag na iba't ibang uri ng takot. Yung ba tinatawag nating phobia? Phobia, hydrophobia, kung saan-saan, acrophobia, nitophobia, yung po yung mga takot sa height, takot sa tubig. Isa rin po yan sa mga takot. Pero ang hilig natin mag-swimming, di ba po? Meron din po tayong tinatawag na mga takot na kung saan ay takot ka na magkaroon ka ng failure sa iyong mga ginagawa, sa iyong buhay. Yung ikaw ay i-reject ng society. Yung magkaroon ng pagbabago, yung mula sa kabuhayan mo, maayos ang buhay mo, maya-maya biglang magbago. Marami tayong kinatatakutan sa ating mga buhay. Pero may isa pang phobia ako na alam kong hindi nyo pwedeng katakutan. At yun ay talagang lahat tayo gustong-gusto. Yung pong pera-phobia. Pag may pera-phobia ka, sigurado po, ayaw mo nun. Kasi ayaw mo nang wala kang pera. Joke lang po yun. Okay. What fear inside you that keep you from living to the fullest? To the fullest. Ano yung kinatatakutan mo sa buhay mo na ito na pumipigil sa iyo kung bakit hindi ka makapamuhay ng maayos? Hindi mo maibigay yung buong-buo mong sarili.
Sa banal na kasulatan, makailang beses po na nasusulat, 80 beses na sinasabi, fear not, paulit-ulit pong sinabi, huwag kayong matakot. 30 beses na sinasabi, be not afraid. Halos pareho lang po yan ng definition. Fear not and be not afraid. Wala pong chapter or verses na nagsasabi sa anumang bahagi ng kasulatan na kung saan ay nagtuturo na tayo ay dapat matakot sa anumang bagay o kanino man po. The Bible does not teach to fear to anything or to anyone. Pero mayroon pong tinuturo ang banal na kasulatan sa atin. Yun yung tinatawag na matakot tayo sa Panginoon. Dahil sa pagkatakot po sa Panginoon, nandiyan po papasok ang ilang bagay na makapagpapalakas sa ating pananampalataya. Samahan niyo po ako. Sa Proverbs 14:27, sabi po dito, the fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. Hindi na po sa Tagalog, ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Ito yung pinapakiusap, tinuturo, na unang-una, kapag ka ang isang tao ay may takot sa ating Panginoon, sa Panginoon tayo dapat matakot. Hindi kay kapatid na ganito, o hindi dito kay barangay chairman, o hindi dito kung kaninong matanda sa ganito po. Ang pagkatakot po sa Diyos, dito po nagsisimula na ang isang pag-uugali ay maaaring paguhin. Patuloy po tayo. Ano po yung mga dapat natin katakutan? Malinaw na tinuturo po sa atin. Sa Psalm 27, ang sabi po sa atin dito, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Dito binibigyan tayo ng assurance. Dito pinapakita sa atin na mayroon tayong dapat katakutan na ang Panginoon mula sa kanyang pagbibigay ng liwanag sa atin, binibigyan niya tayo ng kaligtasan. Binibigyan niya tayo ng assurance. Okay? Na kung saan ang dapat nating ibigay ang ating hope. Binibigyan niya tayo ng hope nang sa gayon ang takot natin sa atin ay mawala sa ating puso. Kung pag-aaralan po natin ang aklat ng mga awit, ito po ay libro o aklat na nagtuturo tungkol sa mga uri ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Dito po, kung babasahin ninyo ang Psalms, ay nagtuturo sa atin kung paano tayong mag-respond dun sa iba't ibang mga issue o concern ng buhay ng isang tao. Halimbawa po, yung kapag ikaw ay may problema, paano mong aayusin yung problema mo? Kung ikaw ay may karamdaman, ano ang iyong mga dapat gawin? Kaya kung babasahin po natin ang libro ng Psalms, napakaganda po. Ito yung pamantayan. Ito yung mga guide na dapat sundan natin para sa ipagpapalakas ng ating pamumuhay at pananampalataya, lalong-lalo na sa panahon ito.